Natatakot ka ba sa dilim? Paano kung sabihin kong doon mismo sa kadiliman nakatago ang pinakamalalim na karunungan at ang tunay na kapangyarihan? Ngayon, maglalakbay tayo sa pinakamadilim na sulok ng mitolohiya para makilala ang tatlong diyosa na pinangingilagan ng pangalan, sina Hel, Kali, at Persephone. Tinatawag silang mga diyosa ng kamatayan, pero higit pa sila sa tagapaghatid lang ng katapusan. Sila ay mga gabay, manggagamot, at tagapag-ingat ng mga bawal na kaalaman. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit ang kanilang nakakatakot na anyo ay isa lamang maskara na nagtatago ng malalim na katotohanan tungkol sa buhay, transformasyon, at sa tunay na lakas ng kababaihan. Samahan niyo kami at malalaman ninyo kung paanong ang pagkilala sa mga dark goddess na ito ay permanente kang mababago para sa ikagaganda ng iyong buhay. Mula noon hanggang ngayon, pilit inuunawa ng tao ang kamatayan. Gumawa tayo ng mga ritual, sumulat ng mga tula, at lumikha ng mga Diyos. At madalas, babae ang mukha ng kamatayan. Bakit? Marahil dahil ang babae ang nagbibigay buhay, kaya sa sinaunang paniniwala, siya rin ang may kapangyarihang bumawi nito. Sa gayon, isinasara niya ang malaking siklo ng buhay. Ang arketipong ito, ang Dark Goddess, ay makikita sa halos lahat ng kultura. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimulang katakutan at demonyohin siya. Ang kanyang karunungan na konektado sa mga siklo ng kalikasan, sa intuisyon at sa mga lihim ng ating isip ay idineklara nilang kasamaan at pangkukulam. Ngayon, ibabalik natin sa mga dakilang figura na ito ang kanilang tunay na kahulugan. Makikita natin na hindi sila mga halimaw, kundi mga kinakailangang puwersa ng kalikasan, na kung wala sila, walang paglago o muling pagsilang. Sila ang susi sa pag-unawa sa pinakamalalim na bahagi ng ating sariling kaluluwa. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa nagyayelong at balot sa ulap ng mga lupain ng mitolohiyang Norse. Dito, sa kailaliman ng mundong iyon, nagahari si Hela. Siya ay anak ng mapanlinlang na Diyos na si Loki at ng higanting si Angerboda. Si Odin, ang pinakamataas na Diyos ng mga Aesir, ay ipinatapon siya sa kaharian ng mga patay, pero iginawad pa rin sa kanya ang kapangyarihan sa siyam na mundo. Ngunit, hindi ito itinuring na parusa sa ating pananaw. Sa halip, ito ay pagkilala sa kanyang kapangyarihan at itinakdang tadhana. Ang pangalan niyang Hela ay nangangahulugang magtago o kumupkop. Wala siyang ginagawang paghahanap sa mga kaluluwa o pagdudulot ng pagdurusa. Siya ang tagapagbantay ng mga kaluluwang hindi namatay sa digmaan, kundi dahil sa katandaan o karamdaman. Si Hela ay sumasalamin sa katotohanang hindi natin maiiwasan. Ang bahagi ng buhay na mas gusto nating baliwalain, ngunit laging nandyan. Siya ang sagisag ng isang mahigpit, ngunit makatarungang kaayusan ng buhay, kung saan ang bawat isa ay may nakatakdang lugar at oras. Ang kanyang kaharian ay hindi impyerno. Ito ay kapayapaan, katahimikan at pahinga matapos ang isang mahabang paglalakbay. Ang pinakakilalang katangian ni Hela ay ang kaniyang hitsura. Ang kalahati ng kaniyang mukha at katawan ay napakaganda, tulad ng isang buhay na diyosa, habang ang kabilang kalahati naman ay asul-itim, nabubulok at parang isang patay. Ang imaheng ito ay hindi lang simpleng panakot. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng dualidad. Sa isang sulyap pa lang kay Hela, ipinapakita niya sa atin na ang buhay at kamatayan, kagandahan at kapangitan, paglikha at pagkawasak, lahat ng ito ay magkabilang panig ng iisang barya. Hindi sila mapaghihiwalay at sabay silang umiiral. Ang pagtatangka na tanggapin lang ang maliwanag na bahagi ng buhay habang binabaliwala ang madilim
ay tiyak na mabibigo. Tinuturuan tayo ni Hela ng kaganapan. Hinihikayat niya tayong tanggapin ang lahat ng aspeto ng pag-iral at lahat ng bahagi ng ating sarili. Kahit pa ang mga tingin natin ay nakakatakot o nakakapangilabot, sa pagtanggap lamang ng ating sariling anino, ang ating sariling patay na bahagi, doon lang tayo magiging tunay na buhay at ganap na buo. Linawin muna natin ang isang malaking pagkakamali. Ang kaharian ni Hell o ang Helheim ay hindi katumbas ng impyernong Kristiyano. Sa mitolohiyang Norse, wala silang konsepto ng parusa para sa mga kasalanan pagkatapos ng kamatayan, hindi tulad ng pagkakakilala natin dito. Ang Helheim ay simpleng lugar lang kung saan nagtutungo ang mga kaluluwa ng yumao. Oo, ito'y malamig at madilim na lugar, napapalibutan ng ilog Jol, ngunit wala ito ritong kumukulong kaldero o walang hanggang pahirap. Sa halip, ito ay tahanan ng mga patay, isang lugar ng kapahingahan. Habang ang mga mandirigmang namatay sa labanan ay nagtutungo sa Valhalla para magdiwang kasama si Odin, lahat ng iba pa, ang mga magsasaka, manggagawa, kababaihan at mga bata, ay natagpuan ang kanilang huling kanlungan kay Hel. Siya ang nagbigay sa kanila ng silungan at kapayapaan. Kaya siya ay hindi gaanong diyosa ng kamatayan, kundi diyosa ng kabilang buhay, isang patas at walang kinikilingang pinuno ng karamihan sa mga kaluluwa. Isang mahalagang mito na nagbubunyag sa pagkatao ni Hel ay ang kasaysayan ng pagkamatay ni Balder, ang pinakaliwanag at pinakamamahal sa lahat ng mga Diyos na Aesir. Pinatay sa tuso ni Loki, napunta si Balder sa Helheim. Ang kanyang inang si Frigg ay nagmakaawa kay Hel na pakawalan ang kanyang anak. Pumayag si Hel, ngunit nagbigay ng isang kondisyon. Kung ang lahat ng nabubuhay at namatay sa mundo ay luluha para kay Balder, makakabalik siya. Ipinapakita ng bahaging ito na hindi si Hel ang mismong representasyon ng walang pusong kasamaan. Mayroon siyang kakayahang magpakita ng habag at handa siyang makipagkompromiso. Hindi niya pinipilit manatili ang mga kaluluwa dahil lamang sa simpleng pagiging masama. Ang kanyang kondisyon ay isang pagsubok sa pagkakaisa at pagmamahalan ng buong universo. Sa kasamaang palad, tumangging umiyak ang higanting si Thok na pinaniniwalaang si Loki mismo, kaya nanatili si Baldur sa mundo ng mga patay. Tinupad lamang ni Hel ang batas, ipinakita ang kanyang katapatan sa kaayusan at hindi sa kanyang personal na damdamin. Si Hel ay ang arketipo ng isang pinuno na tapat, matuwid at hindi masusuhulan. Sa kanyang kaharian, pantay-pantay ang lahat. Hindi mahalaga kung hari ka man o alipin noong nabubuhay ka, dahil sa harap niya, isa ka lamang kaluluwang nagtapos na ng kanyang paglalakbay sa lupa. Hindi siya humahatol, nagpaparusa, o nagbibigay ng gantimpala. Ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin, ang pamahalaan ang mundo ng mga patay. Dito nakasalalay ang kanyang dakilang karunungan. Tinuturuan niya tayo ng kawalang kinikilingan at pagtanggap sa mga bagay na hindi maiiwasan. Sa modernong mundo na nababaliw sa ideya ng walang hanggang kabataan at pagtanggi sa pagtanda, ipinapaalala sa atin ni Hel ang halaga ng bawat yugto ng buhay, kasama na ang pagtatapos nito. Sinasagisag niya ang bahagi ng ating pag-iisip na kayang harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap o kasakit. Siya ang panloob na tinig na nagsasabing, ganyan talaga. Tanggapin mo na ito at ipagpatuloy ang buhay. Sa kontemporaryong sikolohiya, si Hel ay kinikilalang sa gisag ng pagtanggap sa ating kamatayan at sa mga aspeto ng ating pagkatao na maituturing nating anino. Ang kanyang kaharian, ang Helheim, ay isang metapora para sa ating subconscious.
ang pinakamalalim na bahagi ng ating isip na kinatatakutan nating pasukin. Ang pagharap kay Hell ay pagharap sa ating sariling mga takot, sa mga emosyong ating sinupil, at sa bahagi ng ating sarili na itinuturing nating patay o hindi katanggap-tanggap. Pero tulad ng sa alamat, ang engkwentrong ito ay hindi nangangahulugan ng kapahamakan. Sa katunayan, sa sandaling makilala at matanggap natin ang ating panloob na hell, nakakakuha tayo ng pambihirang lakas. Hindi na tayo mag-aaksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban sa ating sarili o sa pagtanggi sa katotohanan. Nagiging mas buo tayo, mas tapat, at sa hindi inaasahang paraan, mas nararamdaman nating buhay tayo. Ang karunungan ni Hel ay ang karunungan ng pagyakap sa buong siklo ng buhay at kamatayan na siyang nagbibigay sa atin ng matinding panloob na kapayapaan. Ngayon, lumipad naman tayo mula sa malamig na Scandinavia patungo sa mainit at makulay na India. Dito natin makikilala ang marahil ay pinakanakakagulat at madalas di maintindihang Diyosa, si Kali. Siya ay inilalarawan na may balat na maitim o asul, may 4 o 10 kamay, kung saan siya humahawak ng sandata at isang putol na ulo. Nakasuot siya ng kwalintas na yari sa mga bungo at nakalabas ang mahaba at mapula niyang dila. Bagaman, ang imahe niyang ito ay nagdudulot ng takot. Ang bawat elemento nito ay nagtatago ng malalim na simbolismong pangpilosopiya. Ang kaniyang maitim na kulay ay hindi nagpapahiwatig ng kasamaan, kundi sumasalamin sa kawalang hanggan, ang orihinal na kawalan, kung saan nanggagaling ang lahat. Ang kaniyang kahubaran ay ang ganap, walang takip na katotohanan. Ang kwalintas ng mga bungo ay sumisimbolo sa paglaya mula sa ego at sa pagkiling o pagkapit sa katawan. Si Kali ay ang sinaunang enerhiya ng universo, ang Shakti, sa pinakamabangis at pinakahindi mapigilan niyang forma. Siya ang puwersa ng transformasyon na sumisira sa lahat ng luma at lipas na upang makagawa ng puwang para sa panibagong buhay. May isang mahalagang mito tungkol kay Kali na nagkukwento kung paano siya ipinanganak para lamang labanan ang demonyong si Raktabija. Napakalahat ng kapangyarihan ng demonyong ito. Sa tuwing may tumutulo siyang dugo sa lupa, agad itong nagiging bago at ganap na kopya niya. Dahil dito, wala nang nagawa ang mga Diyos. Sa halip na manalo, habang lalo silang lumalaban, lalong dumarami at lumalakas ang hukbo ng mga demonyo. Sa matinding kawalan ng pag-asa, humingi sila ng tulong sa dakilang Diyosang si Durga. At mula sa gitna ng kanyang noo, sa kanyang ikatlong mata, sa matinding galit, isinilang si Kali. Hindi siya nakipaglaban. Pagkus, sinimulan niya silang lamunin at gamit ang kanyang dambuhalang dila, ininom niya ang lahat ng dugo ng mga demonyo upang walang makatulo ni isang patak sa lupa. Pero ang mitong ito ay hindi lang simpleng kwento ng pagwagi laban sa masamang puwersa. Si Raktabija ay sumasagisag sa ating hindi mapigilang mga pagnanasa at kaisipan. Kung mas pinipilit nating labanan ang mga ito, mas lalo silang dumarami. Sa halip, itinuturo sa atin ni Kali ang ibang pamamaraan. Huwag itong labanan, kundi tanggapin, lamunin, at itransforma ang enerhiyang iyan sa loob natin upang hindi na ito makapag-ugat at maging panibagong problema. Ang tanyag na imahe ni Kali na sumasayaw sa ibabaw ng nakahigang si Shiva ay madalas na nagkakamali sa pagpapakahulugan. Hindi ito simpleng simbolo ng pag-iral ng babae laban sa lalaki. Sa katunayan, mas malalim ang simbolismo nito. Si Shiva ay kumakatawan sa dalisay at hindi natitinag na kamalayan, ang tinatawag na absolutong pag-iral. Si Kali naman, ang aktibong enerhiya, ang prakriti, ang mismong buhay sa lahat ng anyo at galaw nito.
Ayon sa isang mito, matapos madaig ang mga demonyo, nalasing si Kali sa kanyang tagumpay at nagsimula ng isang mapaminsalang sayaw na nagbanta na pupuksain ang buong sansinukob. Upang mapigilan siya, humiga si Shiva sa kanyang dinadaanan. Nang apakan siya ni Kali, tila siya nagising at naintindihan niyang ang kanyang enerhiya ay hindi maihihiwalay sa kamalayan. Dahil dito, humupa ang kanyang matinding galit. Ang imaheng ito ay sumisimbolo na ang enerhiya, kung walang kamalayan o pag-iisip, ay lubos na mapanira. Ngunit ang kamalayan naman, kung walang enerhiya, ay mananatiling walang galaw. Ang kanilang pagsasama ay ang balanse na kailangan ng mundo upang umiral. Ang sayaw ni Kali ay ang sayaw ng mismong buhay, at si Shiva sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang matibay at hindi matitinag na pundasyon ng lahat. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, dinidiyos si Kali sa India bilang si Kalima, ang dakilang banal na ina. Paano ito nangyayari? Ito ay dahil ang kanyang puot ay hindi nakatuon sa sangkatauhan, kundi sa mga demonyo, sa kamangmangan, at sa ating mga ego na pumipigil sa atin upang maging malaya. Siya ang huwaran ng matinding pagmamahal ng isang ina. Siya ay parang isang inang oso na handang lapain ang sino man na nagbabanta sa kanyang mga anak. Ang kanyang paninira ay isang gawa ng habag. Sinasalanta niya ang ating mga ilusyon, mga pagkakapit, at mga takot, lahat ng nagdudulot sa atin ng pagdurusa. Oo, ang prosesong ito ay maaaring maging masakit, parang isang masusing operasyon. Ngunit kailangan ito para tayo ay tuluyang gumaling. Kaya naman, ang mga nananampalataya ay lumalapit sa Kanya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Hinihiling nila na putulin ni Kali ang lahat ng hindi na kailangan sa kanilang buhay at bigyan sila ng kalayaan o moksha. Siya ang inang nagmamahal sa atin ng lubusan, kaya niyang saktan tayo. Para lang sa ating ikabubuti, ang pangalang Kali ay nagmula sa Sanskrit na salitang kala na ang kahulugan ay panahon. Kaya naman, si Kali ay hindi lang tagawasak, kundi siya mismo ang puwersa ng oras at panahon na siyang lumilikha, sumusuporta, at sa huli ay lumalamon sa lahat. Siya ang Diyosa ng mga siklo, ang pagsilang, buhay, kamatayan, at panibagong pagsilang. Nagpapaalala siya sa atin na walang permanente. Anumang imperyo, anumang tagumpay, maging ang mga bituin at kalawakan mismo ay lalamunin ng panahon. Bagaman nakakatakot isipin ang kaalamang ito rin ang nagpapalaya sa atin. Kung ang lahat ay panandalian lang, walang saysay na kumapit tayo sa mga bagay, estado sa buhay, o maging sa sarili nating ego. Tinuturuan tayo ng karunungan ni Kali na mamuhay sa kasalukuyan, pahalagahan kung anong mayroon tayo ngayon, at huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ang bawat pagbabago at bawat wakas ay bahagi lamang ng walang hanggang sayaw ng panahon. Isang sayaw na tayong lahat ay kasali. Sa mga gawaing espiritual ng Hinduismo, lalo na sa Tantra, si Kali ay may napakahalagang papel. Siya ang puwersang gumigising sa Kundalini, ang espiritual na enerhiya na natutulog sa bandang ibaba ng gulugod. Ang pagsamba sa kanya ay isang landas para sa mga matatapang, para sa mga handang humarap sa kanilang sariling anino at dumaan sa matinding pagbabago. Hinihingi niya sa kanyang mga deboto ang ganap na katapatan at ang pagtanggi sa panlilinlang sa sarili. Ang paggamit sa enerhiya ni Kali ay nangangahulugang susunugin mo sa kanyang apoy ang lahat ng iyong limitasyon, takot, at maling pananaw sa kung sino ka. Ito ang daan patungo sa moksha, ang ganap na kalayaan ng espiritu. Hindi siya nag-aalok ng ginhawa o madaling paraan. Ang iniaalay niya
ay ang katotohanan, at ang katotohanan ito, bagaman nakapapaso, ay maghahatid sa huli sa paglaya mula sa pagdurusa at pakikipag-isa sa banal na kamalayan. Sa aspeto ng sikolohiya, si Kali ay ang arketipo ng pinalayang galit at lakas ng kababaihan. Sa lipunang patriarkal, ang galit ng babae ay madalas pinipigilan, tinuturing na histerya o di kaya'y hindi nararapat. Si Kali naman ang nagpapatunay at nagbibigay ng karapatan sa galit na ito, hindi bilang isang walang saysay na agresyon, kundi bilang matuwid na galit na nakatuon laban sa kawalang katarungan, pang-aapi at kasinungalingan. Siya ang bahagi ng ating pag-iisip na nagsasabing hindi sa anumang bagay na pumipinsala o sumisira sa atin. Binibigyan niya tayo ng lakas upang magtatag ng limitasyon, ipaglaban ang ating mga prinsipyo at wakasan ang mga nakalalasong relasyon o sitwasyon. Ang pagyakap sa iyong panloob na Kali ay nangangahulugang pagkilala sa sarili mong kapangyarihan, pagtigil sa pagiging biktima, at pagtanggap ng responsibilidad para sa sarili mong buhay. Nangangahulugan din ito na pahintulutan mo ang iyong sarili na hindi lang maging isang mabait na babae, kundi maging isang mabagsik at matapang na tagapagtanggol ng sarili mong katotohanan. Sa wakas, dadako tayo sa sinaunang Gresya, sa mundong puno ng bukirin na naliligo sa araw at madidilim na ilog sa ilalim ng lupa. Dito, sasalubong sa atin si Persephone, isang diyosa na ang kasaysayan ng kanyang buhay ay kwento ng di pangkaraniwang pagbabagong anyo. Sa simula, ang pangalan niya ay Cora, na ang ibig sabihin ay dalaga o batang babae. Siya ang anak ni Demeter, ang diyosa ng kasaganahan, at kinakatawan niya ang tagsibol, mamanga bulaklak at ang kabataan. Nabuhay siya sa walang katapusang tag-araw, walang ingat na naglalaro sa mga parang kasama ang kanyang mga kaibigang nimpa. Si Cora ay simbolo ng kadalisayan, inosensya at ng pasibong kagandahan na nasa ilalim ng ganap na pangangalaga ng kaniyang makapangyarihang ina. Siya ay isa lamang obhekto at hindi siya ang subhekto ng sarili niyang buhay, ngunit nakatakdang dumaan ang kaniyang kapalaran sa pinakamalalim na kadiliman upang matagpuan niya ang tunay niyang sarili. Ayon sa klasikong mitolohiya, si Hades, ang Diyos ng mundong ilalim, ay umibig kay Kore. Dinukot niya ito habang namimitas ng bulaklak at dinala sa kanyang kaharian upang gawing asawa at reyna. Dahil dito, labis na nagdalamhati ang ina ni Kore na si Demeter at nagpadala siya ng malaking taggutom at pagkasira ng mga ani sa buong mundo. Sa huli, kinailangan pang mamagitan ni Zeus. Inutusan niya si Hades na ibalik si Kore. Ngunit bago tuluyang umalis si Kore, pinakain siya ni Hades ng ilang butil ng granada. Dahil nakakain na siya ng pagkain ng mga patay, habang buhay na siyang nakatali sa mundong ilalim. Nagkaroon sila ng kasunduan. 2 ng taon ay mananatili siya sa lupa kasama ang kanyang ina. Dala ang tagsibol at tag-init. Ngunit sa 1/4 ng taon, babalik siya sa kaharian ng kanyang asawa sa ilalim ng lupa, at ito ang nagdadala ng taglagas at taglamig. Ang mitong ito ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang klima at panahon. Ngunit ang psikolohikal na lalim ng mensahe nito ay mas malaki pa. Tinutukoy ng mga makabagong mananaliksik ng mito at ng mga psikologong hungian ang kwentong ito mula sa isang bagong pananaw. Paano kung hindi lang ito pagdukot, kundi isa ring pagtakas? Paano kung ang dalagang si Kore na naipit sa sobrang pangangalaga ng kanyang inang si Demeter ay sikretong naghahangad ng inisyasyon, pagdadalaga at pakikipagtagpo sa anino ng kanyang sarili na siyang sinisimbolo ni Hades?
Sa ganitong pagpapaliwanag, si Hades ay hindi isang mang-aabuso, kundi isang gabay sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At ang kinain niyang butil ng granada ay hindi panlilin lang, kundi isang sadyang piniling desisyon. Pinili ni Kore ang kanyang madilim na bahagi, ang kanyang sariling kapangyarihan. Hindi na siya mananatiling simpleng dalaga lamang at siya'y nagiging Persephone, isang makapangyarihang reyna na may alam sa mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ito ay kwento hindi tungkol sa pagiging biktima, kundi tungkol sa pagkamit ng kapangyarihan. Mula sa pagiging Kore, nagbago siya at naging Persephone, isa sa pinakamakapangyarihang diyosa sa buong mitolohiya. Hindi lang siya asawa ni Hades, siya ang ganap na Panginoon at Reyna ng kaharian ng mga patay. Ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nanginginig sa takot at paggalang sa kanyang presensya. Sa mga alamat, ipinakikita siya bilang isang pinunong mahigpit, ngunit hindi kailanman nagpapabaya sa hustisya. Siya ang nagbigay pahintulot kay Orpheus na bawiin si Eurydice, at siya rin ang tumanggap kay Heracles sa kanyang mga pagsubok. Hindi na siya ang inosenteng dalagang namimitas lamang ng bulaklak. Siya ang nakakita sa pinakamatinding dilim, nakilala ito ng lubusan at natutong mamuno sa gitna nito. Natamo niya ang karunungan at kapangyarihan na hindi niya kailanman makukuha sa maliwanag at maaraw na mundo ng kanyang ina. Ang kanyang kwento ay isang awit para sa pagbabago, isang pagbabago na nangyayari kapag naglakas loob tayong bumaba sa sarili nating mundong ilalim. Ang natatangi kay Persephone ay ang kanyang pagiging dalawahan. Siya ang tanging diyosa na pantay ang koneksyon sa dalawang magkaibang daigdig, ang mundo ng mga nabubuhay at ang mundo ng mga yumao. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng liwanag at dilim, ng ating kamalayan at ng ating dimalay na isip. Tuwing tagsibol, nagbabalik siya sa lupa kasabay ng pagdadala ng buhay at pag-usbong ng mga bulaklak. At tuwing taglagas, umaalis siya at nagbabalik sa kadiliman, bitbit niya ang init at liwanag. Ang walang hanggang siklong ito ay hindi lang sumisimbolo sa pagbabago ng panahon, kundi pati na rin sa ritmo ng ating sariling buhay, kung saan ang mga panahon ng paglago at pagiging aktibo ay napapalitan ng mga yugto ng pagmumuni-muni, pagpapahinga at panloob na pag-iisa. Itinuturo sa atin ni Persephone na kailangan natin ang dalawang kalagayan na ito. Hindi tayo pwedeng mamukadkad ng walang humpay. Minsan, kailangan nating pumasok sa sarili nating panloob na taglamig upang makapagtipon ng lakas at maging handa para sa panibagong tagsibol. Ang psikolohikal na aral na hatid ni Persephone ay napakahalaga. Ang kanyang kwento ay isang malaking metapora ng pagdaan sa matinding trauma at kung paano tayo nagkakamit ng lakas mula rito. Ang pagbaba niya sa mundong ilalim ay maaaring tingnan bilang pagharap sa depression, pagkawala, bighati, o anumang mabigat na karanasan sa buhay. Sa simula, mararamdaman nating tayo ay biktima, na tila tayo ay dinukot o inagaw ng mga pangyayari. Pero, tulad ni Persephone, mayroon tayong pagpipilian, manatiling biktima o maging pinuno ng sarili nating kalooban. Sa sandaling tanggapin at isama natin ang ating traumatikong karanasan, ang pagkilala sa ating anino or kadiliman. Titigil tayo sa pagiging inosenteng si Cory at magiging matalinong si Persephone. Natututo tayong humanap ng kabuluhan at lakas kahit pa sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Naiintindihan natin na ang ating mga pilat ang siyang bumubuo sa atin bilang isang tao. Nagiging buo at makapangyarihan. Kaya nga, nakilala na natin ang tatlong diyosa mula sa tatlong magkakaibang kultura. Si Hel ng Norse,
si Kali ng India at si Persephone ng Griego. Sa unang sulyap, tila wala silang pagkakatulad. Si Hel ay kalmado at walang emosyon. Si Kali naman ay maaksyon at puno ng poot. At si Persephone, siya ay nagbabago, palaging nasa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit kapag sinuri natin sila, makikita natin ang iisang sinulid na nag-uugnay sa kanila. Silang lahat ay mga Panginoon ng mga hindi nakikitang kaharian, ang kaharian ng mga patay, ang kaharian ng panahon, at ang kaharian ng ating isip. Kumakatawan sila sa isang mahalagang aspeto ng pagkatao na pilit binabaliwala ng kasalukuyang sibilisasyon, ang aspeto ng pagwawakas, pagwasak, at karimlan. Itinuturo nila sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, bagkus ito ay pagbabagong anyo. Ito ay maaaring kamatayan ng matandang paniniwala, kamatayan ng ating sarili, o kamatayan ng mga relasyong dapat nang bitawan. Ang nakakatakot na imahe nila ay sa katunayan ang takot natin sa pagbabago, at ang kanilang karunungan ay ang pangako na pagkatapos ng bawat taglamig may darating na tagsibol, at pagkatapos ng pinakamadilim na sandali laging sisikat ang araw. Kaya, sino ba talaga sila? Sina Hel, Kali, at Persephone? Mga halimaw ba sila mula sa matatandang bangungot, o mga matatalinong guro na takot tayong pakinggan? Tulad ng nakita natin, ang kanilang mga kwento ay hindi tungkol sa kamatayan bilang isang katapusan. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng ating ego, pagkamatay ng mga ilusyon, at pagkamatay ng ating mga lumang bersyon na wala ng silbi sa atin. Si Hel ay nagtuturo sa atin ng pagtanggap, si Kali ng pagpapalaya, at si Persephone ng integrasyon. Ang kanilang dilim na kapangyarihan ay kapangyarihan ng katotohanan. Hinuhubad nito ang ating mga maskara at pinipilit tayong harapin ang lahat ng iniiwasan natin. At sa pagdaan lamang sa dilim na ito, matatamo ang tunay na kaganapan at karunungan. Pinaaalalahanan nila tayo na upang umusbong ang bago, kailangang mamatay ang luma, at wala itong anumang nakakatakot. Ito ang pinakadakilang batas ng buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung nagbigay sa inyo ng pagkakataong mag-isip ang video na ito, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong pag-aaral tungkol sa misteryo ng kaluluwa ng tao. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Alin sa tatlong Diyosa na ito ang pinakamatindi mong naramdaman o nakaugnay, at bakit? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Pag-usapan natin ito